Wala ka talaga. Ikaw yung abogado na lamang kung pinakabobo sa lahat. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o ano, if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung laws. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. No? You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Eh kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha niyong pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Piskal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan. Kaya doon nagsimula ang police na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, it's a grievous offense. Dadalhin talaga sa estasyon niya for recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumuto. Ang dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya talaga ang mga ito siguro pareho lang utak. Because if you do not have anything to say except to criticize like Pangilinan, well, I'm sorry. Shut up. Wala ka talaga. Ikaw yung abogado na lamang kung pinakabobo sa lahat. I'm not trying to destroy him. But I will, in 2 minutes, I will destroy him. Makinig lang kayo. Balik dito muna tayo sa Boracay, sir. Remind me about Pangilinan. Konektado ito eh. So yung bureau kasi, kagaya ng Marawi, kung hindi ko na alaala, paglagay nila dyan sa chart sa Marawi, operation, Marawi, tapos administrative, gano'ng maraming committee. Nakikinig ako sa isang cabinet member. Sabi ko, gano'n na, gano'n. Tapos dito, committee, purchasing. Sabi ko, ganito. Sabi ko, ito assistant ko si Bong. Tuwagin mo nga si, General Eduardo Del Rosario. Tuwagin mo nga. Pagdating sabi ko sa opisina, kita mo yan. Gawin mo yan. Give me houses for Marawi within 100 days. In 100 days, may mga bahay. Magaganda. Ay, mga taga Marawi nakita. Maliit lang. Pero, pwede kang matulog. Maganda ang setup. But it's just maybe constricted because of the area that is small. Ngayon,
okay na yan. Balik tayo dito sa the one single. Ito totoo is kaisa-isang publiko, he calls him a servant. Dapat waiter na lang siya. Siya yung kayo lahat, you are living witnesses. Yung pag-iba ng nag-upside down ang ating law and order. Kayong mga pulis, tell me, kayo dito, kailan lumala ang sitwasyon? Yung pinasa ni sino itong putang ina to? Pinasa niya ang batas sa juvenile law at tinaas niya from the indeterminate yung law noon 15 years old. Hindi mo makulong. Doon tayo nagkaroon ng great injustice. Prosecutor ako. Kaibigan ko, may utang na loob ako sa kanya. Sa totoo lang. Pero nandiyan, I got a message from her. Kay Sharon, asawa na. Pero sabi ko, tanggapin natin yung mali natin na nagawa natin sa noong 15 years old, pag nahuli ng pulis, pati kayo dito, kunin ng barangay captain, kunin ng nanay, pati tatay, tapos ipakita yung birth certificate. Labas-pasok, all throughout of the country. Ang nakasala, rape with homicide, bali wala. Babalikan pa yung, sabihin pa, ulitin namin yan sa anak mo. Ganon ka brazen ang mga bata ngayon. Or at least ngayon, mayroong kunting control. Pero kita mo yung mga 16 years old na sa, hindi mo mapreso eh. So ilagay mo yan sila sa DSWD. Walang gwardiya, sumisibat lang. Only to commit another crime in another day. Yun ang problema. Many thousands yung nabiktima, walang magawa. Kasi hindi mo nga mapailan ang kaso. So itong mga to, that started about 9 years ago. Ito yung mga 15 years old doon na makita mo dyan sa EDSA, snatching, tapos tatakbo lang, habulan ng pulis. Pag nahuli ang pulis, ang mga bata, talagang pag hinawakan mo, they will fight it out to be freed. Tapos, ano talaga ng pulis? Kung may sugat, kaagad, kulong pa ang pulis. Kaya sabi ko, ito na nga ang nangyari. Pangilinan yan. Mag-isip lang kayo noong hindi pa panahon sa batas ni Pangilinan at ngayon, ano nangyari? Hindi mo talaga ma-detain ang bata. Whatever the crime may be, it could even be genocide. Walang sasagutin. Kaya rin kayong mga NPA, for all of your protestations, proclamations that you love this country, tapos ginagamit ninyo ang mga lumad, the indigenous tribes of this country, kung hindi ba kayo tanga? Kung hindi ba kayo bubo? You are taking advantage sa walang. Hindi ito insulto. Taga-bukid, kulang ang graphic ko. 75% of the total armed units ng NPA, 75. Lumad yan.
each other dito sa Davao, di Kalagan tribe, nandyan yung Bagobo, Manobo, yun. Hindi marunong magbaril, kaya pag inkwento ng sundalo, nalo na yung mga ranger. Hindi lang namin sinasabi, kung magsabi ang patay, marami yan. Kawawa, naawa ako. Mga NPA, it's time for you to surrender, actually. Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Itong batas na ito walang silbi. Hindi yung nakakatulong Nakakatulong ito sa mga sindikato dahil nagagamit ng mga sindikato ang mga bata. Nakakatulong din ito sa mga bata na may mga criminal instinct. 15 anyos, wala pang alam. Siguro ikaw, Pangilinan, wala ka pang isip nung 15 anyos kang hinayupak ka. Kaya napag-isipan mong 15 anyos hindi pa pwedeng ikulong. Kalukan! Nakalagay sa batas ibibigay, maski na ng rape siya. Maski na huling-huli na ng pulis na ginahasa niya yung isang bata. O pumatay siya, murder. Walang magawa ang otoridad kundi isurrender muli sa kanyang mga magulang kung siya ay 15 anyos pababa. Hindi nakalagay dito ikulong sa DSWD. Ang nakalagay, isoli kaagad sa magulang. Kaya ob-ob ka. Kiko Pangilinan. Konsumisyon itong aabutin natin.